guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aquarius! Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? At kung kailan mo mapapanood ang video ito ang oras or panahon na nakatadhanang malaman mo ang sagot kung meron kang itinalagang katanungan, ano? At ang mga advices na lalabas dito sa ating baraha, mula po yan sa higher dimension. At makakabuting gawin mo lang na sanggunian, ano? At be open mind, Aquarius, ano? At aalamin natin ang inyong romantic life. Romantic life ni Aquarius. Lalo na kung ikaw ay single, kung ikaw ay naghahanap ng romantic life. Aquarius, aalamin natin sa baraha kung paano mo malalampasan yung takot mo, insecurities mo, nakakaapekto sa iyong romantic life. Nakakaapekto sa pagpasok mo sa iyong bagong relasyon, bagong connection. At kung ano ba ang hakbang na maaari mong gawin para maging mas open ka sa inyong romantic life, sa inyong pag-iibigan. At yung mga hindi mo nakakitang feelings ng person mo, aalamin natin yan. Okay. Sophia, Divine Wisdom. Dito pa lang, alam mo, nababasa ko na yung ano mo, yung iyong energy, Divine Wisdom. Ang ganda ng corona niya, no? Nasa noo talaga. Tingin ko sa'yo, no? Hindi mo makontrol ang damdamin mo. Gusto mong kontrolin, pero hindi mo makontrol. Like for example, gusto mo, bawa mayroon kang karelasyon, ano? Alam mo talaga yung kanyang password ng cellphone, password ng kanyang Facebook. Parang gusto mo, alam mo lahat yung, kung ano yung dapat na, meron kang gusto malaman para makasigurado ka. The Sun. Nagpapantasya ka, no? Feeling tense ka sa kasalukuyan mong sitwasyon, ano? Nakita ko na wala na kayo ng communication dito ng ano mo, ng person mo. Parang nag-iintay ka na lang, nakaganyan ka na lang. Baka yung iba sa inyo, eto yung taong dati mong karelasyon na umaasa kang bumalik dito. Nag-iintay ka na lang. Or nag-iintay ka makontak. Ayan. Kontakin, magparamdam sa'yo. Kasi siguro iba sa inyo, ginost kayo ng person dito, no? Radical acceptance. Baka hindi na nagparamdam ito sa inyo, yung iba sa inyo. Maaaring yung iba sa inyo, no, hindi maganda ang naging hiwalayan, yung paghihiwalay nyo. Yung tipong nag-away, may namuong sama ng loob. Yung tipong hindi, pag naghiwalay kami sigurado, ayoko na makita to. Never ko siya magiging friend. Tingin ko sa'yo, Aquarius, ganyan ang type mo. Hindi mo magiging friend ang ex mo. Never. Five of Pentacles. Urong lang natin ang konti dito, ha. Dito ko lalagay ito. Tingin ko sa'yo dito, mukhang nag-struggle ka, no? Super nag-struggle ka. Nagkaroon siguro ng rejection. Struggle, rejection na nakakita ko sa barahan to. Kaya malamang na ayaw mong patawarin. Yung samahan nyo, kumbaga parang parang nakakita ko dito stained glass. Alam mo yun, sa simbahan yung stained glass na ano. Or
Meron yung mga baso na parang stained glass ang design. Kaya babasagin Malamang na yung inyong relasyon talaga is talagang totaling nabasag. Kaya ang damdamin mo dito talagang wasak. Wasak talaga ang nakikita ko dito. Negatibo Negative energy ang nakukuha ko dito. 7 of Wands. Oh, tingnan mo, nag-aaway silang dalawa. Nag-aaway pero hindi ito nakatulog na. Kung titingnan mo dito yung ito, 7 of Wands. Maaring ikaw ang dinidepensahan mo ang sarili mo o itong person mo. Kasi tingnan mo naman, nag-aaway talaga sila. So, ikaw ang dumidepensa or siya ang dumidepensa. Or pareho kayo nagdidepensahan sa sarili nyo. Dalawang negatibong enerhiya ang nakakita ko dyan. Dalawang puwersa. Ayan dalawang puwersa ang nakakita ko. Sa halip na magkasundo kayo, mag-usap, tingnan mo naman yung baraha. Parang magkakagatan pa sila. Hindi mahinahon. Nag-aaway, tinataboy. Galit talaga ang nangingibabaw. Nire-reject. Wala akong panahon makapag-usap sa'yo. Ganyan. Yan ang nakakita ko sa baraha. Tingin ko, hindi naman ganun kalaki ang issue nyo Kung titingnan ko dito yung mga baraha, hindi ganun kalaki ang issue nyo. Pero nagtanim to sa'yo ng insecurities, ng selos. Pareho yan. Pareho silang nagpapahiwatig. Negatibo. Dalawang puwersa. Dalawang negatibong enerhiya. Star Mother, how can you mother yourself? Ito kaya gamitin ko. Tingin ko, pero yung isa sa inyo ang nagtanim ng galit dito. Isa lang. Malamang na may connection sa pera. Tao rin siguro. Pero kahit ano pa yan, nagtanim talaga ng sama ng loob. Selos. Alam mo, Aquarius, nagtiwala ka sa person mo Pero itong person mo, hindi mo alam na may pagkagumon. Meron siyang addiction. Ikaw ang Aquarius na parang nagparaya ka. Para kang naging nanay, naging mentor. Nagtiwala ka. Intention. Sad embrace. Hindi na kayo nagkaroon ng connection or chance na magpaliwanag, chance na magkasundo. Maaaring malayo na kayo sa isa't isa, or sadyang ayaw nyo talaga makapagkasundo. Kaya pinutol nyo pinutol or sadyang naputol ang connection nyo dito. Yung iba sa inyo, intentionally ginawa nyo. Inakap nyo na lang yung sarili nyong lungkot na parang wala na akong magagawa. Ito ang nangyari. Tinanggap nyo na lang. Wala na kasi kayong malamang yung iba sa inyo wala kayong closure, walang chance na makapagpaliwanag. Baka itong person mo ang na lang dito, o ikaw, Aquarius, pwede yung vice versa dito. Kasi dalawang enerhiya nga ang napipick up ko dito, hindi lang sa iyo at hindi lang sa kanya.
Malamang na pareho kayo dito. Itong pahiwatig ng baraha. Pero tinitingnan ka nito, ayun kung titingnan mo yung baraha. Ikaw, if ever na ikaw to Aquarius, eto siya, ito person mo, tinitingnan ka niya. Dahil sa pag-aaway nyo. Maaaring nakaramdam din to ng guilt na, or siguro pareho din kayo nakaramdam ng guilt na yung nagbangayan siguro kayo dito. Hindi nyo inanong magkasundo. Wala man. Kung hindi man lumayo, nanahimik na lang yung isa. Ayoko na makapagtalo sa'yo. Pero meron pa siyang gustong i-explain. Meron pa na isa sa inyo gusto mag-explain. Pero wala na. Hindi na nabigyan ng chance. Kaya wala na. Nakat na yung yung sitwasyon nyo. Yung connection nyo. At saka alam mo, tingin ko sa'yo, Aquarius, new beginnings. Umasa ka sa person mo, Umasa ka. Marahil may ipinangako siya sa'yo. Mayroon siyang ipinangako. Kasi itong person mo, gusto niyang ma-impress ka. Ma-impress ka sa kanya or ma-impress sa'yo. Nagpapa-impress sa'yo. I'm sorry. Itong person mo, malamang na gusto niya magpa-impress, bumilib ka sa kanya, mahulog yung loob mo, ano pa ba? Pero nakakita ako sa itsura naman ito, Papaka ako ng isang card. Just lang. Nahulog sa kanya na illusion. My illusion. Ang nakakita ko, totoong may paghahangad itong person mo sa'yo. Ang totoo niyan, may paghahangad siya. Pero, wala siyang plano. Ang gulo. Maaring yung ganitong energy, hindi lang sa person, Maaring ikaw din ito, Aquarius. Baka ito ang kasalukuyan mong enerhiya, At alam mo, Aquarius, ikaw rin, may ugali kang hindi maingat. Pabigla-bigla. Yan ang nakakita ko sa'yo. Kulang ka sa self-control. Kulang ka sa self-control. Baka itong person mo rin, Earth. Earth illusion. New beginnings. Itong person mo, pabago-bago to ng isip, I'm sorry. Ito. Boundaries. Pabago-bago ng isip itong person mo. Or baka ikaw rin ito, Aquarius. Bahala ka na mag-adjust, Aquarius, Pero etong enerhiya, malamang na yung enerhiya mo, nag-a-appear din dito yung enerhiya ng person mo. So, ikaw nang bahalang mag-adjust, Pakinalang. Kung sino sa inyo ang dominante. Meron dito enerhiya ang baraha na kasi 'di ba dapat earth, 'di ba? Magpapakumbaba, pero meron dito illusion. Sad embrace, intention. Mapagmataas. Tapos may boundaries din tayo dito ang baraha. So malamang dominante at mapagmataas.
At saka ikaw, Aquarius, ang kasalukuyan mong energy dito sa iyong romantic life, sa iyong buhay pag-ibig, may relasyon ka man o wala, nagpapahiwatig ng mga pagkabigo dito Pagkabigo, pagkaantala, kaya siguro may new beginnings. Kaya kung umaasa ka na magkakatuluyan kayo ng person mo, or kung ano man ang pinangako niya sa'yo, oo, meron dito sad embrace, new beginnings, illusion. Maaaring oo, mangyari. Pero ang mas nakakita ko dito, frustration, or kung mangyari man, delay. Made-delay. At nararamdaman ko rin yung ibang Aquarius, tumakas ka Tumakas ka. Tinalikuran mo to. Tinakasan mo yung commitment mo. Soul family calling your tribe. You don't have to do it alone. Malamang na madali kang makahanap ng kasi ang daming mga kamay dito, Tapos dito pa mukhang nagsisisi ka rin dito, Tingin ko sa'yo, madali kang makahanap ng away, madaling uminit ang ulo mo, kulang ang pasensya mo, pero sa bandang huli, pinagsisisihan mo naman yung ginawa mo Nagkakamali ka, yung mga pagkakamali mo, yung mga action, mga kilos na ginawa mo, tingin ko, nasabi mo na, nagawa mo na lahat-lahat. Tapos, pagkatapos ng lahat ng pangyayaring yon, saka ka lang doon, nakaka-realize na, ay, mali pala yung ginawa ko. Ay, kulang pala yung sinabi ko. Dapat sinabi ko pala to. Kasi kulang ka sa pasensya pabigla-bigla ka, nag-aano ka. Kaya yung pagiging mo, nakakahanap ka tuloy ng away. Nauuwi tuloy kayo sa away. Imbis na pag-aralan nyo kung ano yung sitwasyon, kung ano yung issue, wala na. Yung iba sa inyong Aquarius, tingin ko madali kang ma-in love dito. Hindi lahat yung iba Madali kang ma-in love at ma-in love ka pero mabilis din ang pagbago ng Madali kang ma-love love at first sight pero later on parang mabilis ka rin manlamig yung ganun. Yan ang nakakita ko sa iyo. Ay, dalawa yung baraha. Etong barahan to, nangati yung mata ko. Etong barahan to, wala tong reverse na lahat kasi ito upright. Meron tayong no. No. Wait, postpone. Pause, say no. Play. Have fun. Celebrate. Don't be so serious. Don't be so serious. Yung ibang Aquarius, malamang na unstable talaga. Unstable kayo. Maaring dahil sa trabaho ng person mo, hindi ka niya mabigyan ng atensyon. Kaya yung mga pangako niya, bawa date, ganun, tatawagan ka niya mamaya, ganyan, hindi niya nagagawa kung ano man ang promise. Let's say, magdi-date kayo kasi birthday mo, kakain kayo dun sa ganun-ganun. Kung ano man yun, wala Postpone. Ayan nakalagay, postpone. Kaya nakaramdam ka, feeling mo na, hindi pinapahalagaan ako Nakaramdam ka ng ganun. Baka inisip mo pa, pinaglalaroan lang ba ako nito? Baka yung iba sa inyo, Aquarius, sa ngayon, maaari mo makita na matatag ang inyong relasyon,
na talagang nasa sampan talaga nakaupo yung babae. Pero tingnan mo na lang sa susunod na araw, linggo, or buwan, malamang na naghahanap ka rin. Kasi basically ang tao naman, kaya kayo naligaw dito sa tarot card ko sa aking YouTube channel, ano, malamang naghahanap ka talaga ng hint, ng solusyon, ano. At itong baraha, ano, sinasabi kasi na mabilis matatapos ang relasyon nyo. Lalo na kung may mga Aquarius na bago pa lang ang relasyon nyo, ano, ka-start nyo pa lang, kasasagot mo pa lang, ano, maraming dahilan na maaring may pagbabagong sa inyong environment, kasi kidlat ang, tingnan mo naman ang, ano, parang bigla-bigla, ano ba masasabi ko? Basta merong ano dito maraming pagbabagong mangyayari, kaya hindi nyo matatanggap. Parang ma-overwhelm kayo dito sa bago nyong relasyon. Kaya nakakita ko dito, hindi magtatagal yung iba sa inyo, ano. Mabilis matatapos itong relasyon nyo. Pabago-bago din siguro kasi ang isip ng person na to, or ikaw, Aquarius. Kasi environment din na nakakita ko dito, ano. For example, ano, Aquarius, kagagraduate mo lang, ano. So, pag graduate ka sa kolehiyo, papasok ka na sa isang kumpanya, di ba? So, dati, nasa school ka pa lang, let's say, classmate mo to, no? Palagi kayo nagkikita, everyday. Tapos, nang graduate ka na, pumasok ka na sa, kanya-kanya na kayong landas, di ba? Pumasok ka na sa kumpanya dito, siya naman dito. So, dito, nakakita ko na, nangunti na yung, ano, yung oras ng pagtatagpo nyo, maaring nag-iba yung mga friends mo, nakakausap mo ngayon, lumipat ka siguro ng bahay, na-reshuffle ka siguro ng trabaho, yung iba sa inyo. Depende, kayo nang bahalang mag-adjust, ano. Pero kung ano man yan, ano, mabilis na matatapos ang inyong samahan dahil sa pagbabago ng inyong environment. Yan ang nakakita ko. Okay? So, alamin naman natin yung hindi mo nakikita. Ako nakakita ko, ikaw yung hindi mo nakikita sa paghanap sa iyong magiging karelasyon, sa iyong romantikong ka-partner, romantikong life, yung feeling ng person mo, aalamin natin sa ating baraha. Wise leader. Alam mo, Aquarius, malamang na wala kang malay Baka etong person mo, pinagpapantasyahan ka nito. Madalas na ikaw ang topic, kinikwento ka siguro sa mga friends niya, sa mga kakilala niya, or meron man siyang first time lang na makakilalang tao, malamang na nababanggit ka rin niya. Yung mga ganyan ba? So, madaling salita, kinikwento ka niya. Potential, Sir Divine. Alam mo, Aquarius, ano, hindi lahat, pero, hindi lahat ng Aquarius, pero tingin ko, no, itong person mo, since nung masasabi ko, nawala na kayo ng communication or nagkanya-kanya na kayo ng landas, ano?
or kanya-kanya kayo pinasukan ng, ayun naman, nangangati na naman ang mata ko, sorry. Kanya-kanya kayong pinasukan na kumpanya or school. Basta nagkanya-kanya kayong landas. Itong person mo, sa madaling salita, nagkaroon na kayo ng konting separation ng time. Nagkaroon na kayong kanya-kanyang time, ano. And then, itong person mo, nakaramdam siya na parang, teka, meron pala akong maraming option sa buhay ko. Yung ganyan. Parang dati, palagi kayo magkasama, palagi kayo nagbabanding. Hindi ko naman sinasabing 24 hours kayo magkasama, pero mas marami kayong time dati, ano. Ngayon, kumonti na lang yan. Ngayon, ang hindi mo nakakita dito sa person mo, nakaramdam siya na, ay, meron pala akong maraming option. Or, meron pala akong ganitong klaseng type ng tao. Yung dati, ang gusto ko, matalino, ngayon pala gusto ko pala elegante. So, marami siyang na-realize. Parang lumawak yung kanyang horizon. Malamang na dito siya naghahanap. Kung ano ba yung layunin niya sa buhay niya, kung ano ba yung hanap niya sa isang relasyon. Ngayon lang siya nakahinga ng kumpara sa dati. Malamang na hindi niya pa tumasabi sa'yo, pero meron pumasok sa isipan niya na parang, ay, mas lumawak pala yung horizon ko ngayon. Mas lumawak pala yung, mas marami siya nakakilalang tao. The more na marami siya nakakilala, the more na nagiging wise siya. The more na nakakaramdam siya na parang hindi lang pala ito yung ganitong klase ang relasyon ng meron. Meron pa palang ganitong klaseng tao. Basta sa madaling salita, lumawak ang kanyang ang kanyang mundo sa madaling salita. Yan ang hindi mo nakakita at hindi din niya sinasabi sa iyo. Alam mo, itong person mong to, no? Para din kasi itong ibon flamingo. Olay! Andito yung ibon. Makikita mo yung itsura ng ibon. Ayun. Para din siya kasing ibon nagkaroon siya ng pakpak dito. Kung dito, makikita mo yung pakpak niya nakatiklop pa. Hindi mo nakakita. Sa harap mo nakatiklop yan, pero pag wala siya sa harap mo, nakaspread yan. Kaya malamang na lumilipad siya sa himpapawid. Yan ang mensahe sa ng baraha. Hindi mo nakakita na ini-spread niya yan. So, kailangan mong malinaw na makita yung mga bagay, yung kanyang iniisip, yung kanyang sitwasyon, or pareho yung sitwasyon, yung mismong kinikilos ng person mo, yung iniisip niya, kailangan mong makita yan, kung ano ba talaga. Maging alert ka dapat dito, Aquarius, sa mga pinili mong desisyon, sa pagpasok mong dito sa sitwasyon nyo, sa inyong relasyon. Di ko alam kung gaano kayo katagal dito, no? Pero maging alert ka lang sa mga binitawan mo. At kung ikaw ang Aquarius na mahilig mag-daydreaming, tinasabi sa ng baraha na, uy Aquarius, tama na yan. Harapin mo na ang realidad. Huwag ka na mag-daydreaming. Be wise. Maging wise ka na. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Tama na yung mo. Tingin ko sa Aquarius, may mga paraan ka or mga pamamaraan. Kaso, yung pamamaraan mo, hindi batay sa totoong buhay. Sa totoong, yung tamang action ba? Puno ka ng, kaya dito, illusion. Puno ka ng illusion. Dahil dyan, hindi mo tuloy nakakita yung totoong sitwasyon. Kung ito bang person mo, talaga bang nakatiklop yung pakpak niya. Ayan, makita mo. Sa harap mo nakatiklop. Kasi nakatalikod ka Ayan. Hindi mo nakakita tuloy na pagka hindi ka pala nakatalikod, nakaspread pala yan. So marami kang hindi nakakita dito sa person mo. Aquarius. So, mga hakbang na maaari mong gawin, ba masasabi ko dito?
hakbang na maaari mong gawin. Masasabi ko, tingin ko, paulit-ulit kasi, no? Paulit-ulit. Maraming pang mga kamay dito. Paulit-ulit. Kaya ang mensahe ng baraha sa'yo dito, pagbabago. Pagbabago ang kailangan mo dito. Communion. Ishtar. Change. Change your strategy. Change your style. Yan. Dahil na rin sa matinding pag-ilusyon mo dito, yung mga kilos at pinipili mong direksyon, hindi na wasto. Kaya kailangan mo baguhin. Huwag ka magpadalos-dalos. Hindi ka nag-i-step kasi ng husto. Malamang na yung person mo, ganun din, walang ingat din. Yung iba sa inyo, Death and magic. Death and magic. Aquarius. Kung ikaw ang Aquarius na umaasa sa person mo, may mga ipinangako siya sa'yo, makakabuting gawin mong hakbang, magwalang sakibuka na lang. Patay mali siya. Yun na lang gawin para iwas gulo at ma-maintain mo yung inyong relasyon, yung inyong samahan, yung inyong connection. At kung ikaw Aquarius ang may ugaling dominante, pigilan mo na lang yan. Yung overconfident mo, iwasan mo rin ang maging malupit, yung tipong pipilitin mo talaga kung ano yung rason, kung bakit ganito, ganyan. Yun ang iwasan mo, sinasabi ng baraha. Yan ang mga gawin mong hakbang, Alam mo, Aquarius, hindi ko alam kung ilang taong ka na, Pero, minsan kasi sa relasyon, hindi porke magkarelasyon kayo, lahat dapat i-report sa'yo, or lahat dapat gagawin, or ganito, or kung saan ka pupunta, saan pupunta yung person mo, sasabihin sa'yo. Kasi dito, tinan mo yung liig ng babae, di ba? May kulay, nakakita niyo pa ba sa screen? Ayan. Di ba? Yung liig ng babae, ayan, may parang kulay puti. Ang validation ko dito, itong person mo, nasasakal. Nasasakal siya ng ganun. Kaya mag-ingat ka na lang, Ayaw kasi ng person mo na, yung bawa katatapos niya lang kumausap sa cellphone. Tapos tatangin, sino kausap mo? Ganyan. Tapos pag yung si Marlita, ganyan. Sino yung Marlita? Ganyan. Parang para kang interrogator. So, kung ano man yung mga negatibong ginagawa mo or yung pagiging makulit mo sa kanya, maiging, ang gawin mong hakbang, iwasan mo. Okay? Huwag mo na tanongin kung ano yung ginawa niya, kung sino kausap niya, kung ano yung ganyan. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Take it or leave it. Ikaw na nakakaalam ng sitwasyon mo. Kung i-apply mo man o hindi, gawin mo lang itong sanggunian, pero ito nakakita ko sa baraha. Nasa kasakal, sinasakal mo. Or pwede rin vice versa. Kung sasabihin mo, hindi ako yung person ko. O ikaw ang nasasakal, ikaw na bahalang mag-adjust. At kahit na pa yan, sinasabi ng baraha, hindi lahat dapat kailangan i-report. Hindi porket mag-asawa kayo or magkarelasyon kayo, kailangan alam mo lahat. Meron din syempre kailangan space, di ba? Dito sa Japan, kahit mag-asawa kayo, may mga sulat galing sa bangko. Mostly sa Japanese, kahit na mag-asawa kayo, yung iba kasi mag-asawa, ayaw nilang pinabubuksan yung mga ganong ang tawag doon, confidential na letter galing lalo na sa bangko, sa mga real estate. Kaya yung may mga asawa ding babae na hindi nila binubuksan yon bilang paggalang, bilang pagrespeto.
Pag dumating na lang yung asawa nila, saka nila bubuksan, at saka lang kung minsan tatanungin nila kung pwedeng sumilip, yung ganun ba? Meron mga ganong klaseng tao, no? Tingin ko rin sa Pilipinas, meron din mga ganun, no? Pasensya na ha, kasi dito kasi ako nakatira sa Japan, kasi mostly talaga ang nakakita ko yung pag-uugali ng mga Hapon kumpara sa Pilipinas. Pasensya na, tingin ko naman sa Pilipinas, meron din ganun mag-asawa. Okay? So, yan ang sinasabi sa ng baraha, ha? Aquarius. Kaya huwag mong sasakalin ng asawa mo or karelasyon mo or kung anong relasyon na meron kayo, no? Huwag mong sasakalin. Hindi mo dapat alam na hindi dapat lahat ng kaganapan, lahat ng ire-report sa iyo, sasabihin sa iyo. Okay? Kaya ang hakbang na magagawa mo, ganyan na lang, mag-ingat ka na lang. Okay? Lalo na kung wala ka naman sapat na idea rin, kung meron kang pagdududa o ano man yan, pagbibintang, kung ano ba talaga ang rason, kung bakit nag-promise na ganito, magde-date tayo, tapos napako. Hindi mo alam kung anong rason, di ba? Kung bakit naging ganun. Mas maigi na pakinggan mo yung side niya bago ka magalit. Bago ka kasi dyan, nagagalit yung dito, nagbabangayan kayo dyan. So, yan ang sinasabi ng baraha, no? Tsaka, alamin mo rin kung bakit gano'n ang kinilos ng bawa nagalit ka, tapos sinalubong yung galit mo. Isipin mo rin na bakit niya sinalubong yung galit mo. Malamang na meron talaga siyang sapat na rason, kaya nagalit siya sa'yo. Depende na yan, kaya na bahala mag-adjust. Tingin ko sa'yo kasi may takot ka at insecurity, So, yun aalamin natin sa ating baraha, Para malaman mo kung ano yung takot mo, insecurities mo, yung negative pattern mo. Kasi sabi ko kanina, paulit-ulit nga, Golden Palace. Golden Palace. Alam mo, ang taas Ang taas ng Golden Palace, di ba? So, dito. Malalampasan mo yung insecurities mo. Ano mang takot ang meron ka, malalampasan mo yan. Pero kailangan mo mag-effort. Siyempre, lahat naman effort Effort and balance. Balance your energy, balance yung sitwasyon, kung ano man yan. Relax ka lang. Kailangan mong mag-grow dito. Kailangan mong mag-mature. Mag-mature as a person. Tapos yung inyong parehong samahan. Pareho kayo ng person mo. Kailangan mong mag-grow dito. Alam mo, Aquarius, ang relasyon, parang savings din yan Parang alkansya. Paunti-unti. Hindi minamadali. At kailangan, bawat obstacles dito ng inyong samahan, malampasan nyo. At every time na meron kayong malampasan, dapat meron kayong natututunan. At pag move forward nyo naman, kailangan balik-balikan nyo din yun. Yung kaganapan na yun. Kasi pag nagtagal naman, yung mga ganong pangit na maganda man or pangit, magiging kakatawa na lang yan, di ba, paglipas ng panahon. Pero kahit na maging kakatawanan, dapat meron pa rin kayo natututunan doon. Aquarius? At kung meron kang sinimulan na isang bagay, kung ano man yon, dapat tapusin mo. Huwag dapat makalat ang isipan mo, huwag makalat ang desisyon, kung ano man yon, maging ka dapat. Kung sinimulan mo, tapusin mo. At saka, eto nakakita ko dito, hinahatak mo yung eto. Alam mo, hindi mo pwedeng pilitin ang pag-ibig. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na sumunod sa iyo, sa iyong kagustuhan. Hindi pwedeng. Manipulative ang dating yan. Hindi mo pwedeng pilitin ang pagmamahal. Kasi pag nagpumilit ka, ibig sabihin yan, wala kang tiwala sa sarili mo. Nagiging dominante ka, manipulative ka. Yung ganyang pag-uugali, nakaka-apekto yan sa inyong relasyon. Maaaring iba sa inyo,
O making choice. Making choice. Making choice. Yung iba sa inyo, tingin ko, surrender ka na sa relasyon nyo. Nagsumikap ka, tapos walang kinalabasan. Kaya, may namumuong takot. Alam mo, ang mensahe sa'yo ng baraha, no? Mensahe sa'yo ng baraha. Dapat dito sumurrender ka eh. Kuha pa nga ako ng isang baraha dito. Kung mahal mo ang person mo, no, malamang na mainip ka. Pero hindi mo naman pwedeng pilitin, hilain, papuntahin sa kung saan mo gusto dito sa iyong sariling palasyo. Hindi mo siya pwedeng pilitin ng ganon. Walang sapilitan dito. Pilitin mo yung person mo, pasunurin mo sa gusto mo. Alam mo, instead na pilitin mo yung person mo, kasi marami kang choices dito. Kaya huwag ka lang mag-focus dito sa person mo. Meron ka pang ibang choices. Kaya tawag dito, instead na magbuhos ka ng energy mo dito sa person mo to, dahil marami pang pinto dito, di ba? Nakakita mo naman yan, di ba? Maghanap ka ng kung saan ka magiging busy. Maghanap ka ng hobby, mag-brush up ka, improve mo yung sarili mo, para ma-overcome mo yung takot mo, yung insecurities mo. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Pero tingin ko naman yung iba sa inyo, gumagawa kayo talaga ng paraan para ma-overcome nyo, matakasan nyo, malampasan nyo, yung takot nyo, yung insecurities nyo. Kaya nga lang, medyo mabagal yung process, yung progress. Pero hindi mo talaga kailangan magmadali dito. Okay lang na step by step. Basta, ang importante, continue ka. Continue ka lang sa mga ginagawa mo at maging ka dito, maging desidido ka kung ano talaga yung gusto mong mangyari. So, yan ang nakakita ko dito sa'yo, Aquarius. Continue ka sa ginagawa mo. Kung gusto mo may pagbabago sa'yo. Kung ano man yan. Lalo na yung takot mo, yung insecurities mo. Maliban pa dyan, meron ka pa sigurong gustong baguhin. Huwag ka magmadali, step by step. Okay, Aquarius? So, tingin ko hanggang dito na lang ang ating reading. At kung meron kang sariling validation sa mga baraha, ikaw na mag-validate. At kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At Aquarius, nagpapasalamat ako sa iyong like, share, comment. At doon po sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo sa akin channel. Sa mga baguhan ko pong subscriber, maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.